Iyan ba ang itinuro ng papa mo, Danica? Ang magbenta ng dangal para sa pera? Isang malakas na sampal mula kay mama ang bumasag sa katahimikan ng burol. Habang sa malaking screen sa gitna ng mansyon, paulit-ulit na ipinapakita ang mukha ko na tumatanggap ng makapal na sobre mula sa isang kilalang smuggler ang ebiden siyang uubos sa aking pagkatao sa harap ng buong bayan. Tumitig ako sa screen, hindi makapaniwala. Ang video na yon ay kuha sa isang madilim na parking lot. Ang mga anggulo ay sadyang ginawa para magmukhang isang maduming transaksyon ang nangyari. Pero ang totoo, ang sobrang yon ay naglalaman ng mga dokumentong ibinigay ng aking asset para sa isang kasong iniimbestigahan ko. Ngunit sino ang maniniwala sa akin na yon? Sa loob ng mansyong ito, kung saan nakaburol ang aking ama na si Colonel Ricardo Alvarado, ang tanging tunog na naririnig ay ang bulungan ng mga matataas na opisyal, mga politiko at mga mamamahayag na naroon. Tumako ang init ng sampal ni mama sa aking pisingi, pero mas masakit ang tingin ng pandidiri na ibinibigay niya sa akin. Si Elena Alvarado, ang babaeng itinuro sa akin na ang dangal ng pamilya ay higit pa sa buhay, ay ngayon ang unang taong humusga sa akin ng walang pag-aalinlangan. Mama, hindi totoo ang nakikita nyo. Setup lang ito. Pilit kong sabi, kahit na nangangatog ang aking boses sa tindi ng emosyon. Huwag mo akong tawaging mama. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng put. Wala akong anak na korap, wala akong anak na dudungis sa pangalan ng asawa ko, sa mismong araw ng libing niya. Sa tabi niya tumayo ang kuya ko, si Councilor Renzo Alvarado. Baka sa mukha niya ang lungkot, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na tanging ako lang ang nakakapansin. Hawak niya ang isang pirasong papel, ang huling testamento ni Papa. Danica, sapat na ang kahihiyang ibinigay mo, madiing sabi ni Renzo. Dahil sa ginawa mo, napatunayan naming tama ang huling desisyon ni Papa bago siya mawala. Isang oras bago siya bawian ng buhay, binago niya ang kanyang will. Pinatatanggal niya ang pangalan mo bilang tagapangalaga ng lupain sa Laguna. Hindi raw nararapat ang isang katulad mo na humawak sa yaman ng mga Alvarado. Parang gumuho ang mundo ko, ang lupain sa Laguna. Iyon ang tanging bagay na ipinangako ni Papa sa akin bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin sa huling sandali, Danica, ikaw lang ang may sapat na katapatan para ingatan ang danggal ng ating pamilya. Bakit na yon sinasabi ni Renzo na binago ni Papa ang kanyang isip? 10 taon. 10 taon akong nagsilbi bilang major sa Quezon City Police District. Iniwasan ko ang marangyang buhay sa mansyon para lamang patunayan na kaya akong tumayo sa sarili kong mga paa nang hindi umaasa sa pangalan ni Papa. Lahat ng sakripisyo ko, ang mga gabing wala akong tulog para sa mga operasyon, ang mga banta sa buhay ko, lahat ng iyon ay nawala ng silbi sa loob ng 1 minuto. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko si Dita Selina, ang kapatid ni Papa na nakahawak sa balikat ni Mama. Ang mukha niya ay puno ng awa, pero ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Mama, tila ba tinitiyak na hindi magbabago ang isip nito. Umalis ka na, Danica? Mahinahong sabi ni Tita Selina, pero ang bawat salita ay parang lason. Para sa ikakatahimik na kaluluwa ng Papa mo at para na rin sa seguridad ng kampanya ng Kuya Renzo mo, hindi ka na kailangan dito. Nilibot ko ang aking paningin sa mga taong dati ay yumuyuko sa akin sa respeto. Ngayon, mga cellphone nilang nakatutok sa akin, kumukuha ng bawat patak ng luha at bawat sandali ng aking pagbagsak. Ang bawat flash ng camera ay parang saksak sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang luhang nagtatangkang kumawala. Hindi ako ang Danica na luluhod at magmamakaawa para sa katarungang alam kong akin. Dahan-dahan itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang itim na mourning pin sa aking dibdib. Tinanggal ko ito at dahan-dahang lumapit sa kabaong ni Papa. Nararamdaman ko ang tensyon sa buong silid. Inakala siguro nila nagagawa ako ng eksena. Pero inilapag ko lang ang pin sa ibabaw ng salamin ng kabaong ni Papa. Papa, alam mo ang totoo.
Bulong ko sapat lang para marinig ko. Hahanapin ko ang katarungan hindi lang para sa akin, kundi para sa huling hiling mo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng mansyon. Hindi ko nilingon si Mama na umiiyak sa balikat ni Renzo. Hindi ko nilingon ang mga press na humahabol sa akin ng mga tanong. Sa bawat hakbang ko palayo sa bahay na kinalakhan ko, nararamdaman ko ang bigat ng mundo. Paglabas ko sa malaking gate ng Alvarado Estate, naramdaman ko ang panginginig ng aking cellphone sa bulsa. Kinuha ko ito at binasa ang mensaheng kadarating lang mula ito sa aking district director. Major Alvarado, effective immediately, you are under administrative relief pending investigation for grave misconduct and bribery. Surrender your badge and service firearm tomorrow at 8 a.m. Napahinto ako sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak tila ba nakikiramay sa aking kalagayan. Wala na akong pamilya, wala na akong bahay. At ngayon, kukunin na rin nila ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng pagkakakilanlan ang pagiging pulis ko. Pero sa kabila ng lamig ng ulan, may apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob ko. Ang video na iyon ang biglaang pagbabago ng diwa ni Papa at ang pagmamadali ni Renzo na palayasin ako lahat ng ito ay masyadong mabilis, masyadong planado. Hindi pa tapos ang laban. Sisiguraduhin kong ang lahat ng humahalahak sa aking pagbagsak na yon ay sila ring luluha kapag nalaman ng buong mundo ang katotohanan. Tiningnan ko ang madilim na kalsada sa aking harap. Wala akong mapupuntahan, pero alam ko kung saan ako magsisimula. Sa loob ng 10 taon, ang tunog ng ulan sa bubong ng sasakyan ay nagbibigay sa akin ng katahimikan. Pero ngayong gabi, ang bawat patak ay parang hagupit ng latigo. Nagmamaneho ako ng walang tiyak na direksyon sa kahabaan ng bahae, ing kalsada ng Quezon City, palayo sa mansyong itinuring kong tahanan, palayo sa bangkay ng ama ko. Hindi ko man lang naihatid sa huling hantungan. Sinubukan kong tawagan si SPO4 Mendoza, ang pinakatiwalaan kong tauhan sa presinto. Gusto kong itanong kung ano na ang balita sa kasong hawak namin kung may nakuha na silang impormasyon tungkol sa kumalat na video. 1 ring, 2, 3. Sa ika-4 na pagkakataon naputol ang linya. Sinubukan ko ulit pero diretso na ito sa voicemail. Sinubukan kong tawagan ang iba ko pang kasamahan pero lahat sila ay tila naglaho sa dilim. Ang mga taong dati ay sumasaludo sa akin bago pa man ako makababa ng sasakyan. Na yon ay hindi man lang magawang sumagot sa isang tawag. Diyos ko, pati ba naman kayo? Bulong ko sa sarili habang humihigpit ang hawak ko sa manibela. Dito ko naramdaman ang tunay na lamig. Hindi dahil sa basang damit, kundi dahil sa katotohanan sa isang iglap, naging parang ketong ina ko sa paningin ng lahat. Ang danggan na iningatan ko ng mahabang panahon ay parang buhangin na tinangay ng agos. Hindi ako pwedeng manatili sa Quezon City. Alam kong babantayan ng mga mamamahayag ang bawat kilos ko at tiyak na may mga mata ring galing sa kampo ni Kuya Renzo na nagmamasid. Naalala ko ang isang maliit na apartment sa Cavite pagmamay-ari ng isang dating kasamahan sa serbisyo na pumanaw na 2 taon na ang nakalilipas. Ibinigay niya sa akin ang susi neon para may matuluyan ako kapag kailangan ko ng katahimikan mula sa ingay ng Maynila. Pagdating ko sa Cavite, madaling araw na. Ang apartment ay matatagpuan sa isang liblib na barangay malayo sa mga pangunahing kalsada. Habang binubuksan ko ang kinakalawang na gate, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Lumingon ako sa paligid. Ang mga streetlight ay aandap-andap at ang tanging naririnig ko ay ang tahol ng mga aso sa malayo. Pero sa likod ng mga tunog na iyon, tila may isang anino na sumusunod sa akin. Mabilis akong pumasok sa loob at inilok ang pinto. Nanatili akong nakasandal sa pader, pilit na pinapakalma ang aking hininga. Inilabas ko ang aking service firearm mula sa holster, ang baril na kailangan ko ng isuko bukas. Hinaplos ko ang bakal nito. Ito ang simbolo ng aking panunumpa ang proteksyon ko sa mga naaapi. Ngayon ako na ang kailangang protektahan ang sarili ko mula sa sistemang pinagsilbihan ko.
Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatalon sa akin. Mabilis kong itinutok ang baril sa pinto. Sino yan? Matapang kong tanong kahit na nanlalamig ang aking mga kamay. Major Alvarado, huwag kang magpaputok. Hindi ako kaaaway. Isang baritono at kalmadong boses ang sumagot mula sa labas. Dahan-dahan kong sinilip sa maliit na siwang ng bintana. Isang lalaking nakasuot ng jacket na may hood ang nakatayo roon. Basang-basa rin siya ng ulan. Nang ibaba niya ang kanyang hood, nakilala ko ang kanyang muka. Si Emil Soriano. Isang dating forensic pathologist sa krimen na balita ay tinanggal sa serbisyo dahil sa pagtanghing baguhin ang isang autopsy report para sa isang makapangyarihang pamilya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto pero hindi ko ibinababa ang aking baril. Anong ginagawa mo rito, Emil? Paano mo nalaman na narito ako? Tumingin siya sa akin, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, puno ito ng pag-unawa. Hindi mahalaga kung paano kita nahanap. Ang mahalaga ay ang dala kong balita. Napanood ko ang video mo, Danica. At bilang isang taong sanay, tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata, alam kong may mali. Ibinaba ko ng bahagya ang aking baril. Anong ibig mo sabihin? Pumasok siya sa loob nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Inilabas niya ang isang tablet mula sa kanyang bag at mabilis na pinindot ang ilang keys. Tingnan mong mabuti ang background ng video sa bahagi ng parking lot kung saan nakaparada ang itim na SUV. Tinitigan ko ang screen. Wala akong makitang kakaiba. Tingnan mo ang relong nakasabit sa post ng guardhouse, turo niya. Sa unang tingin mukhang normal ang oras. Pero kung izo-zoom natin at babagalan ng frame rate, makikita mong ang second hand ng relo ay gumagalaw pabalik. It's a digital manipulation, Danica. Ang taong gumawa nito ay eksperto, pero nagkamali siya sa isang maliit na detalye na tanging ang isang forensic expert lang ang makakapansin. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ibig mong sabihin, may ebidensya tayo na peke ang video, tumango si Emil. Hindi lang yan. Ang audio ng pagtanggap mo ng sobre ay kinuha sa ibang pagkakataon at idinugtong lang dito. Pero may mas malaking problema tayo. Ano yun? Ang taong nag-upload ng video na ito ay gumamit ng server na konektado sa opisina ng kuya mo. Seryosong sabi ni Emil. Pero hindi si Renzo ang utak nito. May isa pang pirma sa code na ginamit, isang pirma na pamilyar sa akin mula sa mga kasong hinawakan ko noon na kinasasangkutan ng isang babaeng laging nasa likod ng mga Alvarado. Napatitig ako sa kanya. Ang tanging mukhang pumasok sa isip ko ay ang maamong mukha ni Tita Selina. Ang babaeng kanina lang ay tila nagmamalasakit sa akin habang itinutulak ako palabas ng sarili kong buhay. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig namin sa labas ng apartment. Kasunod nito ang liwanag ng mga headlight na tumama sa aming bintana. Nahanap nila tayo, pulong ni Emil. At hindi sila parito para arestuhin ka, Danica. Parito sila para siguraduhing hindi mo na maipakita ang ebidensyang ito sa kahit kanino. Mabilis kong pinatay ang lahat ng ilaw sa loob ng apartment. Sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan sa labas ang tumatago sa siwang ng mga bintana. Ramdam ko ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ito takot, kundi ang pamilyar na adrenaline ng isang pulis na nasa gitna ng panganib. Sa likod, Emil. May pinto sa kusina na patungo sa eskinita bulongko habang kinakalkal ang aking bag para kunin ang extrang magazine ng aking baril. Ngunit hindi gumalaw si Emil. Nanatili siyang nakaupo, ang kanyang muka ay bahagyang naiilawan ng screen ng kanyang tablet. Danica, tingnan mo ito! Kailangan mong makita ito bago tayo umalis. Ito ang magliligtas sa iyo. Emil, wala tayong oras. Bulyaw ko sa mahinang boses. Nakarinig na ako ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa labas, naglalakad sa semento dahan-dahang papalapit sa pintuan.
10 segundo lang, mahinahong sagot niya. Hinila niya ako palapit at itinuro ang screen. Huwag mong tingnan ang mukha mo. Tingnan mo ang refleksyon sa salamin ng SUV sa likod mo. Pinikit ko ang aking mga mata para tumuon ang paningin ko. Sa malabo at madilim na refleksyon sa salamin ng sasakyan, may aninong nakatayo sa malayo. Isang taong may hawak na kamera pero hindi ito ang mahalaga. Sa tabi ng taong iyon may isang digital clock na nakakabit sa pader ng gusali sa tapat. Tingnan mo ang mga segundo, sabi ni Emil. Habang tumatakbo ang video, ang mga numero sa digital clock ay hindi nagdaragdag. 12:01:59, 12:01:58, 12:01:57. Napatigil ako. Ang hininga ko ay tila nabara sa aking lalamunan. Pabalik ang takbo ng oras. Eksakto. Pagpapatuloy ni Emil habang mabilis na nililigpit ang kanyang gamit. Ito ay isang deep fake na binuo mula sa dalawang magkaibang footage. Ang katawan ay sayo kinuha mula sa isang surveillance video nung nakaraang buwan, nang tumanggap ka ng dokumento mula sa asset mo. Pero ang sobrang puno ng pera ay digital na idinagdag at ang buong background ay binaligtad para hindi agad makilala ang lokasyon. Sa pagmamadali nilang i-render ang video, hindi nila napansin ang relo sa refleksyon. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Major Alvarado, lumabas ka riyan. Alam naming nariyan ka. Sigaw ng isang boses na hindi ko kilala pero ang tono ay puno ng banta. Hindi sila pulis, bulong ko. Ang mga pulis ay mapapakilala ng kanilang unit. Ang mga ito ay mga upahang mamamatay tao. Hinila ko si Emil patungo sa kusina. Tara na! Mabilis kaming lumabas sa likurang pinto at tinahak ang madilim at makitid na eskinita. Ang putik ay tumatalsik sa aking pantalon at ang lamig ng gabi ay humahapdi sa aking balat. Pero ang isip ko ay nakatuon lang sa ebidensyang hawak ni Emil. Ang relong hindi nagsisinungaling ang magiging alas ko para mabawi ang lahat ng kinuha sa akin. Nakarating kami sa dulo ng eskini, kung saan nakaparada ang isang luma at hindi kapansin-pansing sasakyan ni Emil. Mabilis kaming sumakay at humarurot palayo bago pa man kami maabutan ng mga lalaking sumugod sa apartment. Nang makalayo na kami at masiguradong walang sumunod muli kung tiningnan si Emil. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganito kagandang manipulasyon? Hindi lang ito basta edit. Kailangan ng access sa mga surveillance server ng crime para makuha ang original footage ko. Tumingin si Emil sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Sabi ko sa iyo, may digital signature ang gumawa nito. At ang pirma na yon ay pagmamay-ari ng isang tech consultant na madalas kunin ng pamilya Alvarado para sa kanilang mga campaign advertisements. Pero may isa pa akong nadiskubre habang sinusuri ang audio. Ano yun? Ang boses na naririnig sa video na naguutos sa iyo na itago ang pera. Hindi yun boses ng smuggler. Yun ay boses na binuo sa pamamagitan ng AI, pero ang source clip na ginamit para makuha ang tembre ng boses ay galing sa isang lumang interview ni Papa. Napakapit ako sa upuan ng sasakyan. Ginamit nila ang boses ni Papa para idiin ako. Ganito na ba? Sila kawalang puso? Hindi lang yan, Danica. Ang dokumentong hawak ni Renzo, ang bagong testamento ay pirmado noong araw na dinala si Papa sa ospital. Pero ayon sa medical records na nakuha ko sa isang contact ko sa hospital, si Papa ay nasa ilalim na ng heavy sedation sa mga oras na yon. Hindi niya magagawang lumagda ng kahit anong dokumento. Nararamdaman ko ang bawat piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ang video ang di umano'y pagbago ng isip ni Papa, ang pagmamadali nilang palayasin ako. Lahat ng ito ay iisang plano lang. At ang layunin nila ay hindi lang ang paalisin ako sa pamilya, kundi ang makuha ang lupain sa Laguna ng walang kahit anong hadlang. Bakit, Emil? Bakit kailangang gawin ni Renzo ito? Kapatid ko siya. Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pait. Dahil ang lupain sa Laguna ay hindi lang basta lupa, Danica.
Seryosong sagot ni Emil. May nakatago roon na ayaw nilang mahanap mo. Isang gangda iniwan ng papa mo para sa'yo at para sa'yo lang. Tumingin ako sa labas ng bintana sa nagdidilim na kalangitan. Ang galit na kanina ay nag-aalab lang ay ngayon ay naging isang malamig at matalim na determinasyon. Kung ganon Laguna ang susunod nating pupuntahan, Mariing sabi ko. Hahanapin natin kung ano ang itinatago nila at sisiguraduhin kong ang relong ito na pabalikang takbo ay siyang magsisilbing countdown para sa kanilang pagbagsak. Ngunit bago pa man kami makarating sa boundary ng probinsya, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Emil. Pagkasagot niya, namutla siya at lumingon sa akin. Danica ang saksi na nagbigay sa iyo ng dokumento sa parking lot. Natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang selda kaninang gabi. At ang kasong isinampa laban sa iyo, ginawa na nilang non-bailable. Kapag nahuli ka, hindi ka na makakalabas. Tumigil kami sa isang liblib na gasolina sa hangganan ng Laguna. Habang kinakarga ang tangke ng lumang sasakyan ni Emil, napansin ko ang maliit na telebisyon sa loob ng kalapit na sari-sari store. Ang balita ay tungkol pa rin sa akin, pero may bago silang special guest. Emil, tingnan mo? Bulong ko ang aking mga mata ay nakapako sa screen. Lumabas dun ang aking ina si Elena Alvarado. Nakasuot siya ng eleganteng itim na terno, maayos ang pagkakaayos ng buhok, at ang kanyang muka ay larawan ng isang nagdadalam, hating biyuda na pinagtaksilan ng sariling dugo. Sa tabi niya ay nakatayo si Renzo, seryoso ang muka at may hawak na panyo para kay mama. Sa harap ng buong sambayanan, nais kong humingi ng paumanhin sa ginawa ng aking anak na si Danica. Simula ni mama ang boses niya ay malinaw at walang panginginig. Hindi namin alam kung saan kami nagkamali sa pagpapalaki sa kanya. Ang pamilya Alvarado ay laging nanindigan para sa katapatan at ang makita ang aking anak na nagbebenta ng kanyang danggal. Ito ang pinakamasakit na dagok sa akin higit pa sa pagkamatay ng aking asawa. Napahawak ako sa pintuan ng sasapyan. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang aking puso. Dahil dito, pagpapatuloy ni Mama, bilang matriarka ng pamilya, opisyal ko nang itinatakwil si Danica. Wala na siyang kinalaman sa amin. Hinihikayat ko rin siya na sumuko na sa mga autoridad para hindi na lalong madamay ang kampanya ng kanyang kuya na si Renzo na tanging hangad lang ay magsilbi ng tapat sa bayan. Pinatay ng mayari ng tindahan ng TV pero ang echo ng boses ni Mama ay nanatili sa aking pandinig. Tangal o dugo? Bulong ko sa aking sarili. Malinaw ang sagot ni Mama. Pinili niya ang dugo ni Renzo dahil ito ang magdadala sa kanila sa kapangyarihan at itinapon niya ang sa akin dahil ito ay nagdudulot ng hiya. Danica, huwag kang makinig sa kanya. Binabasa lang niya ang script na ibinigay sa kanya, sabi ni Emil habang bumabalik sa driver's seat. Pero siyang nagsasalita, Emil. Sarili kong ina ang tumawag sa akin na kriminal sa harap ng buong bansa. Sagot ko, pilit na pinipigilan ang pagpiyok ng aking boses. Noon bata ako, kapag nadadapa ako sa pagsasanay ko sa karate, siya ang naggagamot sa mga sugat ko. Sinasabi niya sa akin, Danica, ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang sugat sa danggal ay panghabang buhay. Ngayon, siya mismo ang gumagawa ng sugat na hinding-hindi na maghihilom. Pinandar ni Emil ang sasakyan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating bilisan. Ginagamit nila ang emosyon ng mga tao laban sa iyo. Kapag mas matagal kang nagtatago, mas nagmumukha kang guilty sa mata ng publiko. Habang binabaybay namin ang madidilim na kalsada patungong Laguna, napansin namin ang dumaraming mobile ng pulis sa mga checkpoint. Hindi na lang ako suspended police officer, ako na ay isang fugitive. Ang bawat patrol car na nadadaanan namin ay nagpapaalala sa akin na ang mundong dati kong kinagagalawan ay naging isang malaking bitag na ngayon. Emil, bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko pagkalipas ng mahabang katahimikan. Pwedeng madamay ang lisensya mo rito. Pwedeng makaulong ka rin. Tumingin si Emil sa kalsada, may mapait na ngiti sa kanyang mga labi.
Alam mo naman ang kwento ko, Danica. Tinanggal ako dahil sa katotohanan. Nung panahong yun, walang tumayo para sa akin. Nakita ko ang sarili ko sa'yo, isang taong tapat na nilalamon ng isang maduming sistema. Kung hahayaan kitang bumagsak, parang hinayaan ko na ring mamatay ang huling pag-asa para sa katarungan. Nakarating kami sa boundary ng property sa Laguna, malapit sa madaling araw. Ang lupain ay malawak puno ng matatandang puno ng niyog at nakapalibot sa isang lumang bodega na ginagamit dati ni Papa bilang imbakan ng mga gamit sa pagsasaka. Pero alam ko, hindi lang palay ang nakatago roon. Diyan sa dulo sa may malaking puno ng acacia, turo ko. Ngunit bago pa man kami makalapit, napansin ko ang mga anino ng mga tao sa paligid ng bodega. May mga flashlight na gumagalaw. Hindi sila mga magsasaka. Nakasuot sila ng mga tactical gear at may hawak na matataas na kalibre ng baril. Nariyan na sila. Bulong ni Emil, mabilis na pinatay ang ilaw ng sasakyan. Hindi sila basta-basta tauhan ni Renzo. Sabi ko habang tinitingnan ng isa sa mga lalaki na may markang pamilyar sa akin. Yan ang security firm na pagmamay-ari ng kliyente ni Tita Selina. Ang mga smuggler na iniimbestigahan ko noon. Dito ko napagtanto ang mas malalim na katotohanan. Hindi lang ito away pamilya. Ang aking pagpapatalsik ay bahagi ng isang transaksyon. Ibinenta ako ni Renzo at Selina sa mga kriminal para makuha ang lupang ito. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi tumama sa side mirror ng aming sasakyan. Baba! Sigaw ko kay Emil. Gumulong kami palabas habang ang mga bala ay nagsimulang magpaulan sa aming direksyon. Sa gitna ng putukan, isang boses mula sa megaphone ang narinig namin. Major Alvarado, ibigay mo sa amin ang susi ng vault at baka hayaan ka naming mabuhay para makita ang bukas. Napatigil ako. Vault. Anong vault? Wala akong hawak na kahit anong susi. Doon ko naalala ang huling hiling ni Papa. Danica, ikaw lang ang may sapat na katapatan. Ang susi ay hindi isang bagay na pwedeng hawakan. Ang susi ay nasa loob mismo ng bodega at kailangan kong makapasok doon bago nila ito pasabugin. Gumapang kayo. Pabulong, ngunit madiin kong utos kay Emil habang pinapaulanan ng bala ang paligid ng aming sasakyan. Ang tunog ng lababasag na salamin at nabubutas na yero ay nakakabingi sa gitna ng tahimik na gabi ng Laguna. Gumamit ako ng mga puno ng niyog bilang panangga habang unti-unti kaming gumagalaw patungo sa likurang bahagi ng lumang bodega. Bilang isang pulis, sanay ako sa mga ganitong sitwasyon, pero iba ang pakiramdam kapag ikaw mismo ang tinutugis. Nakita ko ang isang mercenary na nagpapatrolya malapit sa pinto sa likod. Mabilis akong gumalaw. Bago pa siya makasigaw, nahablot ko na ang kanyang armas at napabagsak siya gamit ang isang sipa sa tuhod at isang mabilis na hampas sa batok. Kinuha ko ang kanyang radyo at itinulak si Emil papasok sa loob ng madilim na bodega. Amoy alikabok at lumang palay ang sumalubong sa amin. Madilim at tanging ang manipis na sinagnang buwan mula sa siwang ng bubong ang nagsisilbing ilaw. Sabi nila sa labas, "Vault? Anong vault ang hinahanap nila dito?" Hinihingal na tanong ni Emil habang sinusuri ang paligid gamit ang mahinang ilaw ng kanyang tablet. Ipinikit ko ang aking mga mata, inaalala ang mga panahong dinadala ako ni Papa rito noong bata pa ako. Danica, ang lupang ito ang pinakamahalagang yaman ng pamilya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang nakabaon dito. Noon, inakala kong metapora lang yon tungkol sa pagsasaka at pawis. Ang susi bulong ko, pilit na pinag-uugnay ang mga huling salita niya sa telepono. Ikaw lang ang may sapat na katapatan, hindi pisikal na susi ang kailangan, isang memorya. Lumakad ako patungo sa gitna ng bodega sa ilalim ng isang malaking gilingan ng palay na matagal nang hindi ginagamit. Sa ilalim nito ay may mga lumang semento. Lumuhod ako at kinapa ang gilid ng makina. May isang bakal na trangka na pamilyar sa aking mga daliri.
Noong bata ako, sinabihan ako ni Papa na wag itong gagalawin dahil mapanganib. Hinila ko ito ng buong lakas. Isang mabigat na kalabog ang umalingaw at dahan-dahang bumukas ang isang trapdoor sa sahig. Isang malamig na hangin ang lumabas mula roon. Pinuksan ni Emil ang flashlight ng kanyang cellphone. Bumaba kami sa isang makitid na hagdanan. Ang inaasahan kong makita ay mga antigong kagamitan o ginto, pero ang bumungad sa amin ay isang lihim na kwarto. Parang isang maliit na opisina. May mga metal filing cabinets, isang lumang computer, at mga nakadikit na litrato sa pader. Diyos ko! Bulong ni Emil habang iniilawan ang mga folder na nakapatong sa mesa. Hindi ito imbakan ng Palay Danica. Isa itong archive. Nilapitan ko ang mga mesa. Kinuha ko ang isang makapal na folder na may tatak na Oplan Silang. Pagbukas ko nito, tumambad sa akin ang mga dokumento tungkol sa smuggling syndicate na matagal ko nang iniimbestigahan sa QCPD. Nandun ang mga pangalan ng mga politiko matataas na opisyal ng pulisya at mga transaksyon sa bangko. Ito ang dahilan kung bakit iniwan ni Papa ang lupang ito sa akin. Hindi para gawing asyenda, kundi para ipagpatuloy ko ang laban na hindi niya natapos. Ang mga ebidensyang narito ang magpapatumba sa buong sindikato. Ito ang vault na gusto nilang makuha bago ko matuklasan. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kaya pala ako pinatanggal sa investigasyon. Nanginginig ang boses ko habang hinahaplos ang sulat kamay ni Papa sa mga folder. Alam ni Papa ang totoo. At alam niyang ako lang ang hindi nila mabibili. Danica, tingnan mo ito, tawag ni Emil mula sa kabilang cabinet. May hawak siyang isang maliit na itim na notebook. Ang ledger na ito, may listahan ng mga payout. At ang pangalan na nasa tuktok ng listahan ng mga nakikinabang mula sa sindikato, lumapit ako. Binasa ko ang pangalan. Selina Alvarado Vergara. Ang sarili kong tiyahin. Ang babaeng nagpakita ng awa habang itinataboy ako ni Mama. Siya ang utak sa likod ng sindikato, siya ang nagmamanipula sa mga transaksyon gamit ang mga kumpanyang nakapangalan sa iba. Ngunit may isa pang folder na nakapukaw ng aking pansin. Nakahiwalay ito at may label na pangalan ng aking kuya, Renzo Alvarado. Napakunot no ako. Pinuksan ko ito. Inaasahan kong makakita ng pruweba na kasabwat siya ni Tita Selina sa katiwalian. Pero ang nakita ko ay mga litrato at police reports tungkol sa isang hit-and-run accident 5 taon na ang nakalipas. Isang aksidenteng pilit na ibinaon sa limot ng aming pamilya kung saan si Renzo ang nagmamaneho ng lasing at nakapatay ng isang binatilyo. Sa ibaba ng report ay may note mula kay Tita Selina na nagbabanta na isisiwalat ito kung hindi susunod si Renzo sa kanyang mga utos. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Si Renzo ay hindi ang utyak ng pagpapatalsik sa akin. Siya ay isang bilanggo ng sarili niyang sikreto hawak sa leeg ng aming sariling tiyahin. Ibinenta niya ako hindi dahil gusto niya ang lupa, kundi dahil takot siyang mawala ang kanyang pangarap sa politika at makulong sa krimeng ginawa niya. Isang malakas na pagsabog sa itaasan at pabalik sa amin sa kasalukuyan. Nayugyug ang lupa at nagbagsakan ng mga alikabok mula sa kisame ng vault. Pinasabog na ng mga mercenary ang main door ng bodega. Kailangan na nating umalis dito. Mabilis na sabi ni Emil, isinusiksik ang ledger at mga folder sa kanyang bag. Dadaan tayo sa old irrigation tunnel, sabi ko. Naalala ang isa pang sikreto ng lupain. Lalabas ito sa kabilang barangay. Habang tumatakbo kami sa madilim na tunnel, bit-bit ang mga ebiden yang magliligtas sa aking danggal at magpapakulong sa sarili kong kadugo. Alam ko na kung ano ang susunod na hakbang. Hindi na ako tatakbo palayo. Oras na para harapin ang mga taong nagtapon sa akin sa putikan. Pero bago ko pabagsakin si Tita Selina, kailangan kong harapin ang taong unang nagtaksil sa akin. Kailangan kong makausap si Renzo ng harapan.
Nakalabas kami ni Emil mula sa malamig at maputik na irrigation tunnel bago pa man magumaga. Ang mga dokumentong nakuha namin mula sa lihim na vault ni Papa ay mahigpit kong hawak sa aking dibdib. Ito ang mga papel na magpapatunay ng aking inosensya, ngunit ito rin ang magbabaon sa sarili kong pamilya. Habang nagpapahinga kami sa isang maliit at tagong motel sa Alabang, binasa ko ng buo ang folder na nakapangalan kay Kuya Renzo. 5 taon na ang nakakalipas, isang 14 anyos na lalaki ang nabundol at namatay sa Quezon City. Ang sasakyan nakabangga isang itim na SUV na pagmamay-ari ni Renzo Alvarado. Lasing siya ng gabing yon pauwi mula sa isang victory party. Sa halip na humarap sa batas, tumawag siya kay Tita Selina. Binayaran nila ang mga investigador, tinakot ang pamilya ng biktima at ibinaon ang kaso. Napahigpit ang hawak ko sa pahina ng police report. Ang kapatid kong nagbubuhat ng pangalan ng aming ama, ang lalaking tumatakbo sa ilalim ng plataporma ng katapatan at katarungan, ay isang kriminal. At ibinenta niya ako sa mga smuggler dahil ginamit ni Tita Selina ang lihim na ito para hawakan siya sa leeg. Kinagabihan, ginamit ko ang isang burner phone para magpadala ng mensahe kay Renzo. Nasa akin ang file ng hit and run. Magkita tayo sa simbahan ng San Alfonso mag-isa o mapapanood ito ng buong Pilipinas bukas. Alam kong hindi niya ito palalampasin. Ang simbahan ng San Alfonso ang paboritong lugar ni Papa at dito rin madalas magpakuha ng litrato si Renzo para sa kanyang mga campaign materials, nagkukunyaring isang madasalin at mabuting leader. Dumating ako ng maaga. Tahimik ang buong simbahan, tanging ang mga kandilang aandap-andap ang nagbibigay ng liwanag. Nakaupo ako sa madilim na sulok nang marinig ko ang mabibigat na yabag. Dumating si Renzo Balisa at palingalinga. Nakasuot siya ng jacket na nagkukubli sa kanyang pamilyar na mukha. Lumabas ako mula sa dilim. "Nandito ako, kuya!" Napatalon siya sa gulat. Nang makita niya ako, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Walang security, walang mga camera, walang mga taga-suporta, siya lang at ang kanyang mga kasalanan. "Danica?" Nanginginig ang kanyang boses. "Saan mo nakuha ang file? Ibigay mo sa akin yan? Pakiusap." Hindi ko itinago ang galit sa boses ko. "Sa vault sa Laguna, kuya. Ang vault na ipinapasabog ng mga tauhan ni Tita Selina. Muntik na kaming mamatay kagabi dahil sa lupa yung ibinigay mo sa kanya." Itinapon ko sa harapan niya ang kopya ng report. Nagkalat ang mga litrato ng dugo ang binatilyo sa sahig ng simbahan. Napasa bunot si Renzo sa kanyang buhok at napaluhod. "Hindi ko sinasadya, Danica, lasing ako. Natakot ako. Kapag nalaman ito ni Papa noon, papatayin niya ako. Sisirain niya ang buhay ko. Kaya mas pinili mong sirain ang buhay ko." Sigaw ko, ang echo ng boses ko ay umalingaw na sa matataas na kisame ng simbahan. "Ipinagpalit mo ang dangal ko para sa isang kasinungalingan. Hinayaan mong sampalin ako ni Mama at itaboy na parang aso. Alam mo bang pinagtatangkaan ng sindikato ang buhay ko ngayon?" "Wala akong magawa." Umiiyak na sagot ni Renzo. "Hawak ni Tita Selina ang lahat, Danica. Ang mga kumpanya ang pondo ng kampanya at ang ebidensya ng aksidente. Siya ang umayos ng lahat noon. Sabi niya kailangan lang daw niyang makuha ang Laguna mula sa'yo para mabayaran ng utang niya sa sindikato. Akala ko masususpinde ka lang. Hindi ko alam na gusto ka nilang patayin." Isang malamig na katotohanan ang tumama sa akin. Ang kapatid ko ay hindi isang demonyong nag-isip ng malagim na plano. Isa siyang duwag. Isang taong nabubuhay sa ilalim ng anino ng isang general na handang isakripisyo ang kanyang sariling kapatid para lang manatili sa kapangyarihan. "Alam ba ni Mama?" Malamig kong tanong. "Alam ba niya na nakapatay ka ng tao?" Natigilan si Renzo. Hindi siya makatingin sa akin. "Alam ni Mama. Sinabi ko sa kanya 3 taon na ang nakalipas nang simula na kong i-blackmail ni Tita Selina." Parang gumuho ang huling haligi ng aking mundo. Alam ni Mama ang totoo.
Nakapatay si Renzo, pero pinagtakpan niya ito para sa dangal ng pamilya. Pero noong pinaratangan akong tumanggap ng suhol, hindi man lang siya nag-iisip ng 2 beses bago ako itakwil. Ang batas ng aking ina ay hindi tungkol sa tama at mali. Ito ay tungkol sa kung ano ang pwedeng itago at kung ano ang nakikita ng tao. Ganyan ba kababa ang halaga ko sa pamilyang ito? Napangiti ako ng mapait. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Ang galing! Napakagaling ng pamilya Alvarado. Tinalikuran ko siya at nagsimulang maglakad palayo. Danica, sandali! Tawag ni Renzo gumagapang palapit sa akin. Patawarin mo ako pero hindi kita matutulungan. Papatayin ako ni Selena kapag nagsalita ako. Pero may isang taong makakapagturo sa kanya. Lumingon ako. Ang testamento na ipinakita ko sa burol, peke iyon. Pabulong na umamin si Renzo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Si Ate Tuwason ang notary public ni Papa. Alam ni Ate Tuwason na peke ang pirma dahil siya mismo ang pinilit ni Tita Selena na selyuhan ang dokumento. At alam ng matanda kung nasaan ang orihinal na will ni Papa. Nasaan si Ate Tuwason? Mariin kong tanong. Nasa Tagaytay. Ikinulong siya ni Tita Selena sa isang abandonadong rest house. Danica, nakatakda siyang patayin bago ang campaign rally ko sa Biyernes para wala ng saksi. Kapag namatay ang matanda, magiging legal at hindi na mababawi ang pekeng testamento. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga dokumento. Mayroon akong hawak na ebidensya laban kay Renzo, pero hindi nito mapapabagsak si Tita Selena. Si Ate Tuwazon ang susi para bawiin ang lupa, patunayan ang pandaraya at ilantad ang sindikato. Huwag mong sasabihin kay Tita Selena na nagkita tayo, Renzo. Babala ko bago tuluyang lumabas ng simbahan. Dahil kapag namatay ako, nakaprogram ang ebidensyang ito na maipadala sa lahat ng news networks. Magdusa ka sa sarili mong bangungot. Paglabas ko, naghihintay si Emil sa loob ng sasakyan. Ano na ang plano? Tanong niya nang makita ang determinasyon sa aking muka. Papunta tayo ng Tagaytay, sagot ko habang kinakasa ang aking baril. Kailangan nating iligtas ang kaisa-isang taong makakapagsabi ng totoo bago siya patahimikin ng tuluyan. Ngunit hindi ko alam na ang daan patungo sa Tagaytay ay isang patibong na inihanda na ng taong pinakapinagtitiwalaan ni Mama. Habang binabagtas namin ni Emil ang madilim at paekis-ekis na kalsada ng Santa Rosa, Tagaytay Road, ang tanging naririnig sa loob ng sasakyan ay ang ugong ng makina at ang malamig na hangin na pumapasok sa basag na bintana. Binalot ng makapal na hamog ang paligid, tila itinatago ang mga panganib na naghihintay sa unahan. Iniabot sa akin ni Emil ang kanyang tablet at isang earpiece. Bago tayo umalis ng Alabang, nai-connect ko ang system ko sa Smart TV at CCTV sa sala ng mansyon ninyo. Inisip kong baka may mapulot tayong impormasyon. Pakinggan mo. Isinuot ko ang earpiece. Sa simula ay puro static lang, hanggang sa luminaw ang mga pamilyar na boses. Ang una kong narinig ay ang mahina at pagod na paghikbi ni Mama. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Selena. Sabi ni Mama, ang boses niya ay basag. Ang daming reporter sa labas. Pati ang mga negosyo natin na aapektuhan na sa iskandalong ginawa ni Danica. Paano na ang kampanya ni Renzo? Sumagot si Tita Selena. Ang tono niya ay malambing puno ng pag-aalala ang perektong boses ng isang mapagmahal na kapatid. Ate Elena, andito ako. Hindi ko pababayaan ang pamilyang ito. Pero kailangan na nating kumilos ng mabilis. Dinala ko rito ang deed of sale para sa lupain sa Laguna. Kapag pinirmahan mo ito ngayon bilang asawa ni Kuya Ricardo, mababayaran agad ng mga foreign investors ang buong halaga. Magagamit ni Renzo ang pondo para linisin ang pangalan niya sa media. Pero, ang lupang iyon ay pinakaingatan ni Ricardo. Nag-aalang ang sagot ni Mama. At nakapangalan yon kay Danica sa orihinal na testamento bago natin nakita ang bago. Ate, si Danica na mismo ang sumira sa tiwala ni Kuya? Giit ni Selena ang boses ay unti-unting nagiging madiin. Ibinenta niya ang danggal niya sa mga kriminal.
Gusto mo bang mapunta sa kamay ng mga korop ang pinaghirapan ni Kuya Pir? Mahan mo na ito, ate. Para sa katahimikan natin, para kay Renzo. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng takip ng pen at ang mabilis na pagkiskis ng tinta sa papel. Pumirma si Mama. Ibinigay niya ang huling pamana ni Papa sa kamay ng mismong demonyo na sumisira sa amin. Tinanggal ko ang earpiece at ibinalik ang tablet kay Emil. Nakakuyom ang mga kamao ko. Ang babaeng bumibili ng paborito kong sorbets tuwing umuuwi ako galing sa Police Academy. Ang babaeng laging pumapagitna kapag nag-aaway kami ni Renzo nung mga bata pa kami. Siya ang ahas sa aming paraiso. Ginamit niya ang kahinaan ni Renzo at ang bulag na pagmamahal ni Mama sa dangal mang pamilya para nakawin ang lahat. Pirma na lang ang kulang ni Tita Selina, malamig kong sabi kay Emil. Kapag napatay niya si Ate Tuazon ngayong gabi, wala nang makakapagsabi na peke ang testamentong ginamit niya para mapawalang bisa ang karapatan ko. Magiging legal ang bentahan. Ilang kilometro na lang tayo sa abandonadong rest house na sinabi ni Renzo. Sagot ni Emil habang pilit na sinisilip ang daan sa gitna ng makapal na hamog. Ngunit bago pa man kami makarating sa isang matalim na kurba, isang nakakapasong liwanag mula sa high-beam headlights ang bumulaga sa aming rear-view mirror. Isang malaking itim na SUV ang walang babalang sumulpot mula sa dilim. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa aming sasakyan nang banggain nito ang aming likuran. "Kumapit ka!" sigaw ni Emil, pilit na kinokontrol ang manibela habang nag-i-slide ang gulong namin sa basang kalsada. Bumangga ulit ang SUV, mas malakas ngayon. Nararamdaman ko ang pag-angat ng likurang gulong namin mula sa semento. Gusto kaming itulak ng mga ito sa bangin. Kinuha ko ang baril, ko inibaba ang bintana, at inilabas ang kalahati ng aking katawan. Ang malamig na hangin at ambon ay humahampas sa aking muka. Sa gitna ng dilim at hamog, inasinta ko ang kanang gulong ng SUV sa likod namin. Pinakawalan ko ang tatlong magkakasunod na putok. Pumutok ang gulong ng SUV, dahilan para maggiwang-giwang ito at sumalpok sa barikada ng kalsada. Pero bago ko pa maibaba ang baril ko, isa pang sasakyan, isang pickup truck ang sumulpot mula sa gilid. Hindi namin ito napansin sa kapal ng hamog. Binangga nito ang tagiliran ng sasakyan ni Emil. Nabasag ang mga salamin. Umikot kami sa kalsada na wala ng kontrol hanggang sa sumalpok ang unahan ng aming kotse sa isang malaking puno ng pino sa mismong gilid ng bangin. Ang tunog ng nagkalamat na metal at sumingaw na radiator ang namayani. Nararamdaman ko ang hilo at ang hapdi sa aking noo kung saan tumama ang aking ulo sa dashboard. "Emil!" Umubo ako pilit na iginagalaw ang aking katawan. "Emil, ayos ka!" Duguang lumingon sa akin si Emil pero buhay siya. "Kailangan nating lumabas. Sasabog ito." Pilit kong sinipa ng buong lakas ang nayuping pinto hanggang sa bumukas ito. Hinila ko si Emil, palabas bitbit ang bag na naglalaman ng mga dokumento mula sa vault. Nagtago kami sa makapal na talahib at mga puno ilang metro mula sa sasakyan. Mula sa kalsada, huminto ang pickup truck. Bumaba ang 4 na lalaking armado ng assault rifles. May mga tactical flashlight silang nakakabit sa kanilang mga baril. Sinusuyod ang paligid ng wasak naming sasakyan. "Hanapin niyo ang bangkay?" sigaw ng isa sa kanila. Sabi ni Ma'am Selina, walang buhay na makakarating sa rest house. Napatingin ako sa unahan sa ibabaw ng burol na nababalot ng hamog. Doon nakita ko ang mahinang liwanag mula sa isang lumang bahay bakasyunan. Ang abandonadong rest house ng mga Alvarado. Nandiyan sa loob si Ate Tuazon. At bas sa dami ng mga armadong lalaking humahabol sa amin, alam kong hindi lang kami ang pumunta para tapusin ang laban ngayong gabi. Naglalakad kami papasok sa mismong pugad ng ahas. Gumapang kami ni Emil sa masukal at basang talahiban palayo sa nag-aapoy naming sasakyan sa ibaba ng bangin. Pinalot kami ng makapal na hamog at nagyayelong hangin ng Tagaytay. Ngunit ang malamig na pawis na tumutulo sa aking noo ay dahil sa kaba.
Nang marating namin ang isang malaking puno malapit sa bakod ng rest house, napaupo si Emil. Napahawak siya sa kanyang tagiliran at sa liwanag ng buwan na bahagyang tumatagos sa hamog, nakita ko ang dugo sa kanyang mga kamay. Nasugatan siya mula sa pagbangga kanina. Hindi ko na kaya ang bilis mo, Danica. Humihingal na bulong ni Emil. Kinuha niya ang kanyang baril at inilagay sa kanyang lap. Pumasok ka na sa loob. Ililigtas mo si Ate Tuazon. Ako na ang bahalang magbantay dito. Kapag may lumapit na tauhan nila, i-distract ko sila. Hindi kita pwedeng iwan dito, Emil. Baka mamatay ka sa patuloy na pagdugo. Mariin kong sagot, pilit na pinupunit ang laylayan ng aking damit para gawing benda. Hinawakan niya ang kamay ko, pinipigilan ako. Kung hindi mo makukuha ang saksi ngayon, mamamatay tayong lahat na may dungis ang pangalan. Isa akong Dr. Danica. Alam ko ang limitasyon ng katawan ko. Sige na, bago pa sila makapasok sa bahay. Tinitigan ko siya sa mga mata. Tumango ako, humugot ng isang malalim na hininga at tuluyang iniwan ang huling kakampi ko sa labas. Pumasok ako sa bakuran ng abandonadong rest house na pagmamay-ari ng mga Alvarado. Bata pa ako nang huling magbakasyon ang pamilya namin dito. Kabisado ko ang bawat pasikot-sikot nito. Mabilis akong pumuslit patungo sa likurang bahagi kung nasaan ang lumang kusina. May isang armadong bantay na nakatayo malapit sa pinto na ninigare, habang nakasabit ang rifle sa kanyang balikat. Kumuha ako ng isang maliit na bato at inihagis ito sa may mga basurahan sa kabilang gilid. Lumingon ang bantay at naglakad patungo roon para tingnan kung ano yon. Sa isang mabilis na paggalaw, lumabas ako mula sa dilim, hinawakan ang kanyang baril para hindi niya maitutok at ginamit ko ang aking braso para sakalin siya mula sa likod, rear naked choke. Nagpumiglas siya ng ilang segundo, ngunit bago pa siya makagawa ng ingay, nawala na siya ng malay. Inihiga ko siya ng dahan-dahan sa semento at kinuha ang susi mula sa kanyang baywang. Pinuksan ko ang pinto ng kusina. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ang sumalubong sa akin. Madilim sa loob. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa kahoy upang hindi ito tumunog. Nang makalating ako sa pasilyo, nakadinig ako ng mahinang pag-ubo mula sa Silid Aklatan Library sa dulo. Bahagyang nakabukas ang pinto at may manipis na liwanag na nagmumula sa loob. Sinilip ko ito. Nakita ko si Ate Tuazon, isang lalaking nasa edad 70, nakatali sa isang kahoy na silya. Ang kanyang puting polo ay may mansa ng dugo at bakas ang mga pasa sa kanyang matandang mukha. Sa isang iglap, nag-init ang aking dugo. Ang matandang ito ay matalik na kaibigan ni Papa mula pa nung nasa law school sila. Paano nagawa ni Tita Selina na syaktan ang taong halos kapamilya na ang turing sa amin? Pumasok ako at mabilis na lumapit sa kanya. Ate Tuazon, napaigtad siya. Sino yan? Huwag niyo na akong saktan. Ako ito, attorney, si Danica, bulong ko habang mabilis na kinakalag ang makapal na lubid sa kanyang mga kamay at paa. Pagkakita niya sa akin, naluha ang matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang aking braso. Danica, patawarin mo ako, iha. Patawarin mo ako. Pinilit nila ako. Tinakot ni Selina na ipapapatay niya ang mga apo ko kung hindi ko lalagyan ng notary seal ang pekeng testamento ni Renzo. Naiintindihan ko po, attorney. Walang may gusto nito pag-aloko sa kanya habang tinutulungan siyang tumayo. Kailangan na nating umalis. Papatayin nila kayo mamaya madaling araw para maging pinal na ang dokumento. Kayo na lang ang makakapagpatunay na peke ang pirmang hawak nila. Ngunit umiling si Ate Tuazon. Hindi sapat ang salita ko laban sa kapangyarihan nila, Danica. Sisirain din nila ang kredibilidad ko. Ang kailangan natin ay ang orihinal na testamento. Sabi ni Renzo, kinuha raw ni Tita Selina ang orihinal na will mula sa vault ni Papa. Susunugin na niya ito sa gabi ng campaign rally ni Renzo. May isang malungkot ngunit makahulugang ngiti ang sumilay sa dugo ang labi ng matanda. Iyon ang akala ni Selina, Danica. Matagal nang alam ng papa mo na binabantayan ng tiyahin mo ang vault niya. Kaya ang inilagay ni Ricardo sa vault ay isang lumang draft lang.
Hindi yan ang pinal at legal na dokumento. Napangganga ako. Anong ibig niyong sabihin? Bago atakihin sa puso ang papa mo, tinawagan niya ako, panimula ni Ate Tuason habang humihinga ng malalim. Sabi niya, kumpadre, kapag nawala ako, alam kong susubukan nilang agawin ang lahat kay Danica para pagtakpan ang mga sikreto ng pamilya. Gumawa ako ng isang holographic will, isang testament, tong isinulat ko mismo gamit ang sarili kong kamay. Mas mataas ang bisa nito kaysa sa anumang dokumentong ipapakita nila. Pumilis ang tibok ng puso ko. Pilit kong inaalala ang bawat detalye ng burol. Nasaan, attorney? Nasaan ang totoong testamento? Tinanong ko rin siya kung nasaan, sagot ng matanda. Sabi ni Ricardo, hindi niya ito pwedeng ilagay sa bangko o sa vault dahil baka makuha ni Selena. Inilagay niya ito sa lugar na kailanman ay hindi kayang tingnan ni Selena ng diretso dahil sa konsensya niya. Ang sabi ng papa mo, ang huling habilin ko ay nakatago sa likod ng katapatan. Sa likod ng katapatan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at kasunod nito ay ang matinding pag-init ng aking dibdib. Kusang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig ng isang ama na umabot hanggang sa kabilang buhay. Hindi ako iniwan ni Papa. Nagtiwala siya sa akin ng higit pa sa inaakala ko. Inihanda niya ang sandata ko bago pa man siya lumisan. Naalala ko ang isang malaking painting sa library ng aming mansyon sa Quezon City. Isang oil portrait ni Papa na suot ang kanyang full uniform bilang general. Sa ilalim ng painting na iyon, may nakaukit na tansong plaka ang larawan ng katapatan. Ang painting na iyon ay laging iniiwasan ni Tita Selena dahil parang nakatitig at nanghuhusga ang mga mata ni Papa kapag tinitingnan ito. Nasa likod ng painting na iyon ang ebidensyang uubos sa kanilang kasamaan. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang umingay ang two-way radio na kinuha ko sa bantay kanina. Eagle One respond. Eagle One, nasaan ka? Isang garalgal na boses mula sa radyo. Nakita namin ang kotse sa bangin, walang tao. May dugo sa paligid. Baka nakapasok na sila sa rest house. I lock down ang perimeter. Patayin kung sinumang makita nyo maliban sa matanda. Narinig ko ang magkakasunod na tunog ng pagkasa ng baril mula sa labas ng bahay. Kasunod nito ang malalakas na yabag ng mga tauhan ni Selena na pumapalibot na sa rest house. Tumingin ako kay Ate Tuazon. Mahina na siya at hindi na makakatakbo ng mabilis. Napapaligiran kami ng higit sa 10 armadong lalaki. Wala na kaming matatakbuhan. Kung gusto naming makabalik sa Quezon City para makuha ang totoong testamento, kailangan kong gumawa ng desisyong maaaring magbuwis ng aking buhay. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking baril at inalalayan ang matanda patungo sa likod ng malaking bookshelf. Attorney? Seryoso akong bulong. Anuman ang mangyari, huwag kayong lalabas dito hanggang hindi tumatahimik ang putukan. Binasag ng sunod-sunod na putok ng baril ang katahimikan ng lumang rest house. Naglipada ng mga piraso ng kahoy mula sa pinto habang pinapaulanan ito ng bala ng mga tauhan ni Selena. Nakayuko ako sa likod ng isang makapal na mesa na gawa sa naramahigpit ang hawak sa aking service firearm. 2 armadong lalaki ang unang nakapasok sa library. Bago pa nila maitutok ang kanilang mga rip, pelumikot ako mula sa aking pinagtataguan at pinakawalan ang 2 tumpak na putok. Tumama ito sa kanilang mga binti sapat para mapabagsak sila at mabitawan ang kanilang mga armas nang hindi kumikitil ng buhay. Pulis pa din ako at hindi ako papatay kung hindi kailangan. Ngunit alam kong hindi ko kakayanin kung sabay-sabay silang papasok. Tumingin ako kay Ate Tuazon na nanginginig sa likod ng bookshelf. Hindi kami makakalabas ng buhay sa daang ito. Kailangan kong baguhin ang laro. Kinuha ko ang two-way radio mula sa lalaking pinabagsak ko kanina. Pinindot ko ang button para mag-transmit. Kanselahin niyo ang paglusob. Matigas at kalmado kong utos. Sabihin niyo sa boss niyo na sa akin ang lahat ng dokumento mula sa vault sa Laguna. Ang ledger, ang mga bank accounts, ang ebidensya ng smuggling. Kung may papasok pa sa pintong ito, susunugin ko ang mga folder kasama ng bahay na to.
Tumigil ang putukan, ilang segundong binalot ng nakakabinging katahimikan ng paligid. Hanggang sa makarinig ako ng isang pamilyar na boses mula sa radyo. Hindi ito galing sa isagtauhan. Danica, iha, napakatalino mo talaga. Kuhang-kuha mo ang diskarte ng papa mo. Nanlamig ang aking dugo. Si Tita Selina. Nasa labas lang siya, dumating siya para personal na siguraduhing mamatay kami ni Ati. Tuaon bago ang proclamation rally ni Renzo kinabukasan. Pumasok ka dito ng mag-isa, tita? Hamon ko sa radyo. Kung gusto mo ang mga dokumento, ikaw mismo ang kukuha. Walang baril, walang tauhan. Sige, mag-usap tayo gaya ng isang sibilisadong pamilya, sagot niya at naputol na ang linya. Mabilis akong kumilos. Kinuha ko ang smartwatch na ibinigay sa akin ni Emil kanina bago kami naghiwalay. May built-in audio recorder ito na nakasync ng direkta sa cloud storage ni Emil. Pinindot ko ang record at itinago ito sa ilalim ng manggas ng aking itim na jacket. Inilapag ko ang aking baril sa ibabaw ng mesa, ilang metro ang layo sa akin para ipakita na sumusuko na ako. Ilang sandali pabumukas ang pinto. Pumasok si Tita Selina. Nakasuot siya ng eleganteng trench coat. Ang buhok ay perpektong nakaayos tila ba. Naglalakad siya sa isang mall at hindi sa isang madugong crime scene. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nasaan ang mga dokumento, Danica? Malambing ngunit malamig niyang tanong. Ibibigay ko sa iyo pero hayaan mong umalis si Ati Tuatson. At gusto ko ng sagot, paninindigan ko pilit na itinatago ang pang-inginig ng aking boses. Bakit, tita? Pamilya tayo. Sa tuwing umuwi ako ng sugatan mula sa akademya, ikaw ang nag-aalaga sa akin. Bakit kailangan mong gamitin ang boses ni Papa para gumawa ng peking video at sirain ang pagkatao ko? Tumawa siya ng mahina, isang tawang, walang bahid ng pagsisisi. Dahil masyado kang matuwid, Danica, parehong-pareho kayo ni Ricardo. Akala nyo kayo lang ang laging tama. Nang mamatay ang lolo nyo, ibinigay niya ang lahat ng negosyo sa papa mo dahil ako raw ay isang babaeng walang alam kundi maglustay ng pera. Naiwan ako sa mga utang, kaya humanap ako ng mga taong makakatulong sa akin ng sindikato. Naglakad siya palapit sa mesa, tinitingnan ng baril na inilapag ko. Kailangan ko ang lupain sa Laguna para ibenta sa mga investors at mabayaran ang utang ko. Nakiusap ako kay Ricardo bago siya mamatay, pero mas pinili niyan ibigay sa iyo ang lupa para gamitin laban sa akin. Kaya gumawa ako ng paraan. At ginamit mo si Renzo, dugtong ko. Alam mo ang tungkol sa hit and run niya? Oo, ang kuya mong duwag. Hisi ni Selina. Oo, ako ang nagbayad sa pamilya ng batang nabundol niya 5 taon na ang nakakaraan. Hawak ko siya sa leeg. Kaya nang utusan ko siyang magpakita ng pekeng testamento sa harap ng lahat noong burol. Wala siyang nagawa, kundi sumunod. Ako ang nag-utos na i-edit ang video mo gamit ang AI. Pinagsama ko ang boses ng papa mo at ang surveillance footage na binili ko mula sa mismong kasamahan mo sa presinto. Nakita mo ba kung gaano kabilis naniwala ang mama mo? Dahil mas mahalaga sa inyo ang imahe kaysa sa katotohanan, dama ko ang kirot sa bawat salitang binitiwan niya. Ang sarili kong kasamahan sa presinto, ang kapatid ko, ang nanay ko, lahat sila ay naging kasangkapan sa laro ng babaeng nasa harap ko ngayon. Pero sa kabila ng sakit, may isang munting ngiti na sumilay sa aking mga labi. Umusad ang plano ko. Ang galing mo, tita. Nakuha mo ang lahat, sabi ko habang tinitingnan ng aking smartwatch. Sana lang ganyan din kaganda ang kwento mo kapag ipinarinig na ito sa husgado. Kumunot ang nu ni Selina. Tiningnan niya ang pulso ko at nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung ano ang ginawa ko. Bitch! Nanggigil niyang bulong. Papatayin kita! Akmang kukunin ni Selina ang baril ko sa mesa pero bago pa man niya ito mahawakan, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong rest house, nabasag ang mga salamin ng bintana at biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sa labas nakita ko ang pagliyab ng generator ng bahay. Si Emil. Kahit sugatan na gawa niyang sirain ang power supply para gumawa ng distrasyon.
Sa gitna ng kadiliman at pagkalito, mabilis akong sumugod, paharap sinipa ang mesa, kaya tumilapon ang baril pabalik sa akin. Sinaluko ito sa ere. Pumasok kayo, patayin sila! Tili ni Selina sa dilim habang tumatakbo palabas ng kwarto para magtago sa kanyang mga tauhan. Attorney Tarana, sigaw ko. Hinawakan ko ang matanda at mabilis namin binagtas ang madilim na hallway patungo sa secret cellar door na pamilyar sa akin mula pagkabata. Binuksan ko ito at itinulak siya pababa bago ko isinara at inilak mula sa loob. Habang gumagapang kami sa maalikabok na lagusan, palabas sa likod ng gubat, narinig namin ang sunod-sunod na putok mula sa itaas. Nang makalabas kami sa kabilang dulo, nakaabang na si Emil sa isang lumang pickup truck na naiwan ng isa sa mga tauhan ni Selina nang magkagulo dahil sa pagsabog. Nakuha mo? Hinihingal na tanong ni Emil habang tinutulungan si Ate Tuwason na makasakay sa likod. Itinaas ko ang aking braso. Umilaw pa rin ang pulang tuldok sa screen ng smartwatch. Isang cum laude na pag-amin mula sa mismong utak ng krimen. Pinandar ni Emil ang sasakyan at mabilis naming nilisan ang Tagaytay. Nakahinga ako ng maluwag pero alam kong kalahati pa lang ito ng laban. Mayroon kaming hawak na audio recording na nagpapatunay ng manipulasyon at katiwalian. Pero bukas na ang proclamation rally ni Renzo. Bukas na nila ipapasa ng legal ang lupain sa Laguna gamit ang pekeng testamento na pinirmahan ni Mama. Para tuluyang mabawi ang lahat, may isa pa kaming kailangang kunin. At yon ay nangangahulugang kailangan kong bumalik sa lugar na nagtapon sa akin sa lugar na pinakamapanganib sa lahat. Tumingin ako sa rearview mirror patungo sa direksyon ng Quezon City. Babalik tayo sa mansyon, seryoso kong sabi. Kukunin natin ang orihinal na testamento sa likod ng painting ni Papa. Alas-tres na madaling araw nang makarating kami sa labas ng Alvarado Estate sa Quezon City. Iniwan namin si Ate Tuazon sa isang tagong klinika na pagmamay-ari ng isang kaibigang doktor ni Emil upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ngayon, kami na lang dalawa ni Emil ang nasa labas ng matataas na pader ng aking dating tahanan. Kahit madaling araw na maliwanag ang buong paligid ng mansyon. May mga nakaparadang itim na SUV sa labas at nagpapatrolya ang mga security guards na halatang hindi galing sa aming regular na ahensya. Mga tauhan ito ni Tita Selina. Bukas na ang Grand Proclamation Rally ni Renzo kaya mahigpit ang seguridad. Kabisado mo ba ang mga blind spots ng CCTV? Pabulong na tanong ni Emil habang nakatingin sa kanyang tablet, pilit na tinatap ang security network ng bahay. 10 taon akong tumira rito, Emil. Ako mismo ang nag-install ng unang security system natin nang pumasok ako sa Police Academy. Sagot ko habang isinusuot ang aking itim na gloves at kinakasa ang baril. May 3 minutong delay ang camera sa likod ng lumang greenhouse. Doon ako dadaan. Hihintayin kita rito. Kapag may sumablay, papasok ako at babanggain ko ang gate para makatakas ka. Seryosong sabi niya. Tumango ako. Salamat, Emil. Sa lahat. Gumapang ako sa masukal na damuhan at inakyat ang lumang pader na napapalibutan ng baging. Pagbaba ko, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng sampagwita na itinanim pa ni Mama. Ngunit na yon, ang amoy na ito ay nagpapaalala na lang sa akin ng isang pamilyang matagal ng patay. Mabilis akong tumakbo sa likod ng mga post, umiiwas sa ilaw ng mga flashlight ng guwardiya. Nang makarating ako sa pinto ng kusina, ginamit ko ang isang master pick para buksan ang lock. Isang pamilyar na click ang narinig ko. Pumasok ako at maingat na isinara ang pinto. Balot ng katahimikan ng mansyon. Tanging ang tunog ng lumang grandfather clock sa pasilyo ang pumipitik sa hangin. Tinahak ko ang daan patungo sa Silidaklatan Library ni Papa sa 2nd floor. Ang bawat hakbang sa kahoy na hagdanan ay maingat at kalkulado. Pagbukas ko ng pinto ng library, bumungad sa akin ang amoy ng mga lumang libro at pinatuyong tabako ang paboritong amoy ni Papa. Hindi ko binuksan ang ilaw.
Ginamit ko lang ang maliit na penlight mula sa aking bulsa. Sa pinakadulo ng silid sa gitna ng dalawang malalaking bookshelf, nakasabit ang isang malaking oil painting. Lumapit ako. Sa liwanag ng aking penlight, nakita ko ang mukha ng aking ama. Nakasuot siya ng kanyang full general uniform, tuwid ang tayo, at matalim ang mga mata. Sa ibaba ng frame, naroon ang isang maliit na tansong plaka na may nakaukit na mga salita, ang larawan ng katapatan. Ang huling habilin ko ay nakatago sa likod ng katapatan. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ni Ate Tuazon. Inilapag ko ang baril sa mesa at dahan-dahang hinawakan ang mabigat na kahoy na frame ng painting. Sa buong buhay ni Tita Selina, hindi niya kailanman nagawang titigan ng matagalang painting na ito dahil pakidamdam daw niya ay hinuhusgahan siya ng kanyang kuya. Kaya ito ang perektong taguan. Maingat kong inangat ang painting at ibinaba sa sahig. Tiningnan ko ang likuran ng canvas. Walang vault, walang bakal na kahon. Ngunit sa pinakagilid ng kahoy na frame, may isang makapal na brown envelope na nakadikit gamit ang itim na industrial tape. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan ko itong tinanggal at binuksan. Sa loob may ilang pirasong papel na puno ng sulat kamay. Pamilyar na pamilyar sa akin ang bawat kurba ng tinta. Sulat kamay ni Papa. Isang holographic will. Tinapatan ko ito ng ilaw. Ako si Ricardo Alvarado. Nasa tamang pag-iisip ay isinusulat ang huling habiling ito gamit ang aking sariling kamay. Ipinapamana ko ang kabuuan ng lupain sa Laguna sa aking anak na si Danica Alvarado. Siya lamang ang may katapatan upang ingatan ang mga lihim na nakabaon doon. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ako itinakwil ni Papa. Sa huling sandali ng kanyang buhay sa gitna ng mga ahas sa aming pamilya, ako ang pinagkatiwalaan niya ng kanyang pinakamahalagang laban. Danica! Napalingon ako ng mabilis agad kong hinablot ang aking baril at itinutok sa direksyon ng pinto. Bumukas ang ilaw. Nakatayo ron si Mama, nakasuot ng manipis na pantulog, may hawak na rosaryo at nanginginig ang mga kamay. Namumugto ang kanyang mga mata, tila hindi pa nakakatulog simula pa noong libing. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong, ang kanyang mga mata ay natpalipat-lipat sa baril ko at sa hawak kong dokumento. Tumakas ka na, Danica, bago ka pa makita ng mga tauhan ni Selina. Ibaba ko sana ang baril ko, pero nanatiling malamig ang aking paningin. Nag-aalala ka sa akin, Mama O. Nag-aalala ka na, baka gumawa ako ng gulo sa proclamation rally ng paborito mong anak bukas. Napalunok si Mama. Umalis ka na. Pakiusap. Ginagawa ko ito para protektahan ka. Protektahan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Protektahan ba ang tawag noong sinampal mo ako sa harap ng lahat ng tao at tinawag na corrupt? Protektahan ba ang tawag noong pinirmahan mo ang deed of sale para ibigay kay Tita Selina ang lupang ipinamana sa akin ni Papa? Natigilan siya. Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat, Mama. Matigas kong sabi, unti-unting lumalapit sa kanya. Alam ko kung bakit niyo kailangang gawin yon, dahil kay Renzo. Dahil sa hit and run 5 taon na ang nakakaraan. Binenta niyo ang danggal ko para pagtakpan ang krimen niya at maprotektahan ang kapangyarihan ng pamilyang ito mula sa blackmail ni Tita Selina. Napahagulgol si Mama at napaluhod sa sahig. Hinawakan niya ang aking binti. Patawarin mo ako, Danica. Wala akong magawa, anak ko rin ang kuya mo. Kung malalaman ng tao na nakapatay siya, makukulong siya, masisira ang pangalan ng papa mo. Ginawa ko lang kung ano ang tama para sa pamilya. Hinila ko ang paa ko palayo sa kanya. Hindi ako nagpadala sa kanyang pag-iyak. Kailan pa naging tama ang magsakripisyo ng isang inosenteng anak para iligtas ang isang makasalanan, Mama? Tinuruan mo ako ng salitang hiya, na dapat mahiya tayo kapag gumawa tayo ng masama, pero ikaw, hindi ka nahihiyang sirain ang buhay ko. Nahihiya ka lang na baka may ibang makalam sa baho ninyo.
Inilabas ko ang orihinal na testamento ni Papa at iwinagayway sa harap niya. Ito ang totoong huling habilin ni Papa. Ipinapamana niya sa akin ang Laguna hindi para ibenta sa mga sindikato, kundi para patumbahin sila. Kasama si Tita Selina. Nang laki ang mga mata ni Mama. Danica, wag papatayin kayo ni Selina. At kapag inilabas mo yan, babagsak ang kuya mo. Bumagsak na siya, Mama. Matagal na noong gabing iwan niya ang duguang bata sa kalsada. Malamig kong tugon. Kinuha ko ang aking penlight at baril. At bukas sa mismong proclamation rally niya, ipapaalam ko sa buong mundo kung anong klaseng pamilya ang hinihinga nila ng buto. Tinalikuran ko siya. Danica, parang awa mo na, pamilya tayo, sigaw niya mula sa likuran, isang sigaw ng desperasyon. Huminto ako sa may pintuan, ngunit hindi ko siya nilingon. Ang pamilya ko ay namatay nung inilibing niyo si Papa at itinakwil niyo ako. Ako na lang ngayon ang katarungang iniwan niya. Lumabas ako ng library, iniwan siyang humahagulgol sa sahig. Mabilis akong bumaba ng hagdan at lumabas sa madilim na bakuran pabalik sa sasakyan kung saan naghihintay si Emil. Pagpasok ko sa loob ng kotse, hawak ko ng mahigpit ang testamento at ang smartwatch na naglalaman ng recording ni Selina. Tiningnan ako ni Emil. Nakita niya ang pamumula ng aking mga mata pero alam niyang wala nang urungan ito. Nakuha mo? Tanong niya. Tumango ako. Tumingin ako sa silangan. Unti-unti nang nagkukulay kahel ang kalangitan. Sumisikat na ang araw ng paghuhukom. Pumunta na tayo sa rally, Emil. Oras na para ibalik sa kanila ang kahihiyang ibinigay nila sa akin. Umugong ang buong Quezon Memorial Circle sa ingay ng libu-libong tao. Nakakabingi ang hiyawan, ang tunog ng mga tambol at ang nakakapasong liwanag ng mga higanteng spotlight na nagliliwanag sa kalangitan ng Quezon City. Kinagabihan ito ng inaabangang Grand Proclamation Rally ni Councilor Renzo Alvarado para sa kanyang pagtakbo bilang alkalde. Mula sa madilim na sulok ng VIP tent sa gilid ng entablado, nakatayo ako habang pinagmamasdan ang lahat. Nakasuot ako ng pormal na itim na blazer, hindi para magluksa, kundi para maghatid ng huling sentensya. Sa earpiece ko, naririnig ko ang mabilis na pagtipa ni Emil sa kanyang keyboard mula sa in-hijack niyang broadcasting van sa likod ng stadium. Danica, nakabypass na ako sa main server ng LED screens at audio system, waiting for your signal. Bulong ni Emil sa kabilang linya. Kopyahin. Maghintay ka lang, sagot ko. Ang aking mga mata ay nakapako sa entablado. Sa gitna ng stage, nakatayo si Renzo. Nakangiti siya ng malapad, kumakaway sa dagat ng mga taong nagtitiwala sa kanyang plataporma ng katapatan at katarungan. Sa likuran niya sa isang nakataas na platform nakaupo si Tita Selina. Kumikinang ang kanyang mga alahas, ang mukha ay larawan ng isang mapagmataas na reyna na nagwagi sa kanyang maitim na laro. Sa tabi niya ay si Mama Nakayuko. Pilit na itinatago ang pamumugto ng mga mata sa likod ng malalaking dark glasses. Tumapat si Renzo sa mikropono. Umugung ang feedback bago siya nagsalita. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Panimula niya ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Alam niyo po, naging napakabigat ng nakaraang linggo para sa pamilya Alvarado. Nawalan kami ng isang haligi ang aking ama na si Colonel Ricardo Alvarado. At higit pa ron, hinarap namin ang isang matinding kahihiyan dahil sa pagtataksil ng sarili kong kapatid. Nagbu ang mga tao. Narinig ko ang mga pamilyar na panlalait, corrupt, kriminal, kakahiya, mga salitang ibinato sa akin ng buong bansa dahil sa kasinungalingang ginawa nila. Nakita ko ang pagnisi ni Tita Selina. Masakit man, pagpapatuloy ni Renzo, umaarte na parang naiiyak. Pinili naming panindigan ang tama. Itinakwil namin ang katiwalian kahit kadugo pa namin ang gumawa nito. Iyan ang pangako ko sa inyo. Walang sasantuhin ng batas sa ilalim ng aking pamumuno at bilang patunay ng aming malinis na hangarin.
Inanunsyo ko ngayon na ang lupain ng aming pamilya sa Laguna ay ibebenta namin sa isang foundation upang gawing pondo para sa mga mahihirap. Nagpalakpakan ang mga tao. Napakagandang pakinggan. Isang perpektong kasinungalingan para pagtakpan ang paglilipat ng lupa sa mga dayuhang miyembro ng sindikato. Hinawakan ko ng mahigpit ang mikroponong dala ko. Ito na ang oras. Emil, madiin kong utos sa earpiece. Sunugin mo na sila. Sa isang iglap na matay ang lahat ng ilaw sa entablado. Tumigil ang malakas na background music. Napasinghap ang libu-libong tao. Narinig ko ang boses ni Renzo sa mic na nagtatanong kung anong nangyayari. Bago pa makakilos ang mga technician, biglang umilaw ang pinakamalaking LED screen sa likod ni Renzo. Ngunit hindi na ang kanyang mukha o ang logo ng kanyang kampanya ang nakikita roon. Nagplay ang video ko. Ang orihinal na surveillance video na nakuha ni Emil. Walang pagbabago sa anggulo, walang deepfake na sobre ng pera. Sa screen, malinaw na nakita ng lahat na ang iniabot sa akin ng aking asset ay isang manipis na brown folder na may tatak na pangalan ng isang kilalang smuggling ring, ang sindikato ni Tita Selina. At sa gilid ng video, malinaw na makikita ang tamang oras sa rilo na tumatakbo ng paabante hindi pabalik. Nagsimimulang magbulungan ang mga tao. Lumingon si Renzo sa likod at namutla. Tumayo si Tita Selina mula sa kanyang upuan nagpapanik. "Patayin niyo yan! Cut the power!" Sigaw niya sa mga security. Pero hindi pa kami tapos. Kasunod ng video, umalingaw-ngaw sa pinakamalalakas na speaker ng stadium ang isang boses. Ang boses na narecord ko kagabi sa Tagaytay. "Dahil masyado kang matuwid, Danica, parehong-pareho kayo ni Ricardo. Akala nyo kayo lang ang laging tama." Nanigas si Tita Selina. Napasinghap ang buong audience. Mga boses yon mula sa recording na nakuha sa smartwatch ko. Malinaw at walang halong ingay. Ako ang nag-utos na i-edit ang video mo gamit ang AI. Pinagsama ko ang boses ng papa mo at ang surveillance footage at ang kuya mong duwag. Ako ang nagbayad sa pamilya ng batang nabundol niya 5 taon na ang nakakaraan. Hawak ko siya sa leeg, kaya nang utusan ko siyang magpakita ng peking testamento sa harap ng lahat noong burol. Wala siyang nagawa, kundi sumunod, parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa buong stadium. Ang mga mamamahayag at reporter na nasa unahan ay mabilis na itinutok ang kanilang mga kamera kay Tita Selina at Renzo. Kumislap ang libu-libong camera flash. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay isinagawa ng live sa harap ng buong bansa. Naglakad ako mula sa gilid dahan-dahang umaakyat sa hagdan ng entablado. Nang makita ako ng mga tao, umurong ang mga nasa unahan. Lumabas ako mula sa dilim at humakbang sa gitna ng stage sa mismong harap ni Renzo na ngayon ay nanginginig at basang-basa ng pawis. Itinaas ko ang hawak kong mikropono. 1 linggo na ang nakalipas. Panimula ko ang boses ko ay kalmado. Ngunit may talim na pumupunit sa gabi. "Sa mismong burol ng aking ama, tinanggalan ninyo ako ng danggal. Tinawag ninyo akong kriminal. Itinakwil ninyo ako para protektahan ang isang malinis na pangalan. Pero ang pangalang pinoprotektahan ninyo ay nakatayo sa ibabaw ng dugo, kasinungalingan at panloloko." "Danica, tumigil ka na," sumigaw si Tita Selina. Nawala ang kanyang pagiging reyna. Para siyang isang asong ulol na na-corner ang buhok ay magulo at ang mukha ay namumula sa galit. Sinungaling gawa-gawa lang niya ang audio na yan. Inedit niya yan para siraan kami. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Inilabas ko mula sa loob ng aking blazer ang 3 bagay at itinaas ito upang makita ng mga camera. "Ito," sabi ko habang itinataas ang isang itim na notebook. "Ang ledger mula sa vault sa Laguna. Naglalaman ng lahat ng pangalan at bank accounts ng smuggling syndicate na pinapatakbo mo, Selina Vergara." Itinaas ko ang pangalawang folder. Ito naman ang opisyal na police report at cover-up documents ng hit and run na ginawa ni Renzo Alvarado 5 taon na ang nakakalipas.
Isang inosenteng bata ang pinatay mo, kuya. At ipinagpalit mo ang sarili mong kapatid para hindi ka makulong. Napayak si Renzo. Tuluyan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa gitna ng stage. Napahawak siya sa kanyang mukha habang walang tigil ang pagkuha ng litrato ng mga media. Sa likuran nakita ko si Mama na tuluyang napahagulgol. Gusto niyang lumapit kay Renzo pero nanigas siya sa kanyang inuupuan dahil sa sobrang hiya. Ang hiyang pilit niyang iniiwasan ay ngayon ang siyang lumalamon sa kanilang lahat. At itinaas ko ang huling dokumento. Ang papel na may pamilyar na tinta at kurba. At ito, Marin kong idineklara, ang holographic will ang original at kaysa isang totoong huling habilin ni Colonel Ricardo Alvarado. Nakasulat dito gamit ang sarili niyang kamay na ang lupain sa Laguna ay hindi ibebenta kundi ipapamana sa akin upang hindi ito makuha ng mga kriminal na nasa pamilyang ito. Bumaling ako sa mga tao. Tinawag ninyo akong corrupt, pero ako ang tanging pulis na hindi nila mabili kaya pinili nilang sirain ako. Takbin niyo siya mga walang kwentang security, barilin niyo siya. Nagwawalang utos ni Tita Selina sa mga tauhan niyang nakapaligid sa entablado. Akmang lalapit ang mga armadong tauhan ni Selina, ngunit bago pa sila makahakbang, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na sirena ng pulis. Mula sa lahat ng pasukan ng stadium, pumasok ang 12-12 ng patrol cars ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, at Internal Affairs Service. Nangguna ang dati kong commander si Colonel Ramirez. Bago ako pumunta rito, ipinadala ko na sa kanya at sa NBI ang kopya ng lahat ng ebidensya. Nang makita nila ang katotohanan, agad silang kumilos para itama ang pagkakamaling ginawa ng institusyon laban sa akin. Mabilis na pinadapa at tinisarmahan ng mga operatiba ang mga tauhan ni Tita Selina. Umakyat si Colonel Ramirez sa stage may hawak na warrant of arrest. Selina Alvarado Vergara, inaresto ka namin sa kasong syndicated estafa, forgery at pamumuno sa isang smuggling ring. Renzo Alvarado, inaresto ka para sa kasong vehicular homicide at obstruction of justice. Malakas na deklarasyon ng Colonel habang pinupusasan sila ng mga polis. Nagsimulang magwala si Tita Selina. Bitiwan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. May mga koneksyon ako, Ate Elena. Tulungan mo ako. Sigaw niya kay Mama habang kinakaladkad siya pababa ng entablado. Ngunit hindi tumingin si Mama. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha umiiyak dahil sa tuluyang pagkasira ng dangal na pinili niyang ipagpalit sa kanyang anak na babae. Nilapitan ko si Renzo habang inaakay siya ng 2 pulis. Tumingala siya sa akin, ang mukha ay basang-basa ng luha. Danica, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, kapatid ko. Natakot lang ako. Tinitigan ko siya ng malamig. Ang sugat na ginawa niya sa akin ay hindi mabubura ng isang paghingi ng tawad. Hindi ko maibabalik ang buhay ng batang sinagasaan mo, kuya. At hindi mo na maibabalik ang tiwala ko. Harapin mo ang batas, gaya ng pilit mong pagpapaharap sa akin sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Tuluyan na silang isinakay sa patrol car. Ang liwanag ng mga red and blue na wang-wang ay nag-illuminate sa madilim na gabi ng Quezon City. Bumalik si Colonel Ramirez sa akin. Sumaludo siya isang saludong puno ng respeto. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo, Major Alvarado. Malinis na ang pangalan mo. Pwede ka nang bumalik sa serbisyo anumang oras na gusto mo. Tiningnan ko ang hawak kong badge na isinauli niya sa akin. Ang bakal na sumisimbol sa 10 taon kong sakripisyo. Ngunit nang ibaling ko ang paningin ko sa bakanteng upuan kung saan umiiyak si Mama na mag-isa, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa aking puso. Nanalo ako. Nakuha ko ang hustisya at karma para sa kanila. Ngunit sa pag-angat ko sa putikan, nalaman kong hindi ko na kailangang bumalik sa pamilyang nagtapon sa akin. 2 linggo na ang lumipas mula nang sumabog ang katotohanan sa harap ng buong bansa. Ang gabi ng proclamation rally ni Renzo ay naging huling kabanata ng pamamayagpag ng mga kasinungalingan sa aming pamilya. Araw-araw laman ng balita ang mga Alvarado. Ngunit hindi na bilang mga tinitingalang politiko,
kundi bilang sentro ng isa sa pinakamalaking iskandalo sa lipunan. Si Tita Selina ay kasalukuyang nakakulong sa isang maximum security facility, walang piyansa, habang isa-isang nililitis ang mga kaso niya ng estafa at pamumuno sa smuggling ring. Ang mga alahas at magagarang damit niya ay napalitan ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Si Kuya Renzo naman ay umamin sa kasong vehicular homicide. Pinili niyang wag nang lumaban pa sa korte matapos harapin ang pamilya ng batang kanyang nasagasaan. Para sa kanya, ang pagkakakulong ay naging isang uri ng kaluwagan, isang pagtakas mula sa mahabang panahong pagkakakulong niya sa takot at blackmail. Ngayong hapon, bumalik ako sa Alvarado Estate. Hindi para manatili, kundi para kunin ang mga huling personal na gamit ko na naiwan sa aking kwarto. Pumasok ako sa malaking pintuan ng mansyon. Dati ang bahay na ito ay puno ng ingay ng mga bisita, mga politiko at mga negosyante. Ngayon, binabalot ito ng nakabibinging katahimikan. Walang mga bantay, walang mga katulong na abala sa kusina. Habang naglalakad ako sa pasilyo, o bit-bit ang isang maliit na kahon ng aking mga gamit, nakita ko si Mama sa sala. Nakaupo siya sa isang lumang silya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang buhok na dati ay perpektong nakaayos, ay ngayon ay magulo at may mga hiblang puti na hindi na naitago ng kulay. Ang kanyang mukha ay payat at ang pamilyar niyang tindig na puno ng pagmamataas ay tuluyan ng bumagsak. Nang marinig niya ang aking mga yabag, dahan-dahan siyang lumingon. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata nang makita ako. "Danica," nanginginig ang kanyang boses. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Tila hirap siya sa bawat hakbang, dala ng bigat ng kahihiyang pilit niyang iniwasan. Ngunit siya ring sumira sa kanya. "Nandito lang ako para kunin ang mga gamit ko, Mama," kalmado kong sabi. Walang galit sa boses ko. Walang pot. Isang malamig na katotohanan lang. Bago ko pa man siya malampasan, bigla siyang lumuhod sa matigas na marmol na sahig. Napahawak siya sa layleya ng aking pantalon, humahagulgol, hindi na alintana ang anumang hiya o danggal na dati ay mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa sarili niyang anak. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako." Pag-iyak ni Mama, nakayuko ang ulo sa aking paanan. "Naging bulag ako. Hayaan mong bumawi ako sayo. Ikaw na lang ang natitira sa pamilyang ito. Bumalik ka na dito sa bahay natin, pakiusap." Tinitigan ko siya. 5 taon o kahit 1 linggo lang ang nakararaan, baka naiyak na rin ako at niyakap siya. Baka nagmakaawa rin ako na ibalik niya ang pagmamahal niya sa akin. Ngunit pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko ang itaboy ng parang aso sa mismong burol ng aking ama, ang pagtatangkang ipapatay ako ng sarili kong kadugo at ang pagyurak sa 10 taon kong sakripisyo, naintindihan ko na ang isang malungkot na katotohanan. Dahan-dahan akong yumuko at hinawakan ang kanyang mga balikat para patayuin siya. "Pinapatawad ko na po kayo, Mama." Nagliwanag ang kanyang mga mata, isang munting pag-asa. "Talaga, anak? Dito ka natitira?" Umiling ako ng marahan, isang mapait, ngunit payapang ng iti ang sumilay sa aking mga labi. "Pinapatawad ko kayo dahil ayaw kong dalhin ang galit na ito sa buong buhay ko. Pero hindi na ako babalik dito. Ang bahay na ito ang pangalan ng pamilyang ito. Ito ang sumira sa atin. Itinuro niyo sa akin na ang danggal ay nakikita sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Pero natutunan ko po na ang totoong danggal ay ang kakayahang tumayo sa tama kahit mag-isa ka lang." Pinitawan ko ang kanyang mga balikat. "Alagaan niyo ang sarili niyo, Mama. Bisitahin niyo si Kuya Renzo. Mas kailangan niya kayo ngayon." Tinalikuran ko siya. Narinig ko ang kanyang paghagulgol na umaalingawgaw sa malaking sala, ngunit hindi na ako lumingon pa. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Minsan ang pagpapatawad ay ang pagputol sa tanikala upang pareho na kayong makalaya.
Mula sa mansyon dumiretso ako sa sementeryo kung saan nakalibing si Papa. Tahimik ang paligid tanging, ang tunog lang ng mga ibon at ang paghihip ng hangin sa mga puno ang naririnig. Inilapag ko ang isang pumpon ng puting rosas sa ibabaw ng kanyang puntod. Mula sa aking bulsa, kinuha ko ang aking police badge, ang tsapang ibinalik sa akin ni Colonel Ramirez matapos malinis ang aking pangalan. Inalok niya akong bumalik bilang major na may pangakong promosyon dahil sa pagkakabuwag ko sa sindikato. Pero napagtanto kong pumasok lang ako sa pulisya para patunayan kay Papa at sa mundo na karapat-dapat ako sa apelidong Alvarado. Ngayong napatunayan ko na ang aking halaga, hindi ko na kailangang isuot ang uniforme para maging matapang. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking kumikinang natsapa sa ibabaw ng lapida ni Papa, katabi ng kanyang pangalan. Malinis na ang pangalan natin, Papa. Bulong ko habang pinagmamasdan ng tsapa. Nagampanan ko na ang huling utos mo, pero ngayon kailangan ko nang gumawa ng sarili kong pangalan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Gumaan ang aking dibdib. Wala nang bigat. Wala nang patunay ang kailangang gawin. Pagtalikod ko mula sa puntod, nakita ko si Emil na nakasandal sa kanyang sasakyan. Hinihintay ako mula sa malayo. Tipid siyang ngumiti nang magtama ang aming mga paningin. Siya ang taong naniwala sa akin noong ang buong mundo, pati ang sarili kong pamilya ay tinalikuran ako. Naglakad ako palapit sa kanya, bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nauna. Handa na akong harapin ang buka, as hindi na bilang isang Alvarado na nakakulong sa anino ng kanyang pamilya. Kundi bilang si Danica, isang babaeng binawi ang kanyang dangal gamit ang sariling katotohanan. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang madilim na mundo ng politika at kasinungalingan sa Maynila. Ang simoy ng hangin dito sa Laguna ay hindi na kasing lamig at kasing dilim ng gabing muntik na akong mamatay sa lumang bodega. Nayon amoy ng bagong tabas na damo at mainit na kape ang sumasalubong sa akin tuwing umaga. Tinitigan ko ang kahoy na karatula na nakasabit sa labas ng malawak na compound Truth and Justice Support Center. Hindi ko ibinenta ang lupaing ipinamana sa akin ni Papa. Sa halip, ginamit ko ang bahagi ng aking ipon at ang tulong ng ilang kaibigang abogado para itayo ang pasilidad na ito. Kasama si Emil, ginawa namin itong ligtas na kanlungan para sa mga biktima ng pang-aabuso, katiwalian at panlilinlang mga taong tulad ko noon na pinagkaitan ng boses at tinawag na sinungaling ng mga makapangyarihan. Kape partner, napalingon ako. Nakatayo si Emil sa hamba ng pinto, may hawak na 2 mug ng kape. Wala na siyang suot na scrub suit o lab coat, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Ako man ay wala na sa aking uniforme bilang major. Nakasuot lang ako ng puting linen shirt at komportableng pantalon. Salamat, nakangiti kong inabot ang mug. Tumapi siya sa akin sa veranda. Sabay naming pinagmasdan ng mga tao sa ibaba. Sa silong ng malaking puno ng acacia, kung saan nakabaon dati ang mga lihim ng sindikato, may mga batang nagtatawanan habang naglalaro. Sa di kalayuan, may isang ginang na umiiyak habang hawak ang kamay ng isa sa aming mga volunteer lawyer. Nang makita ko ang ginang, naisip ko si Mama. Nabalitaan kong ibinenta na niya ang mansyon sa Quezon City at lumipat sa isang tahimik na probinsya sa norte. Malayo sa mga kamera, malayo sa atensyon ng publiko na dati ay buhay niya. Patuloy niya akong pinapadalhan ng mensahe tuwing linggo. Madalas maikli lang, "Mag-iingat ka palagi, anak." Hindi man kami tuluyang bumalik sa dati. At hindi ko man siya kasama ngayon, sapat na sa akin na pareho na kaming malaya sa bigat mang hiya at pagkukunyari. Si Kuya Renzo naman ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya. Pinadalhan ko siya ng libro nung kanyang kaarawan. Ang kapatawaran ay hindi isang himalang nangyayari sa isang iglap. Isa itong mahabang proseso. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong naghihilom. May bagong walking client tayo mamayang hapon. Pasag ni Emil sa aking pagmumuni-muni. Isang ina na pinagbintangang nagnakaw ng titulo ng lupa ng mga biyenan niya.
Tinanggalan siya ng karapatan sa mga anak niya. Kailangan niya ng investigador na titingin sa mga pekeng dokumento. Humarap ako kay Emil at numiti. Kinuha ko ang folder mula sa maliit na mesa sa aking tabi. Sabihin mo sa kanya hindi na siya mag-iisa sa laban. Nandito na siya sa tamang lugar. Ginantihan ako ni Emil ng isang mainit at puno ng pagmamalaking ngiti. Hindi na namin kailangang lagyan ng label ang namamagitan sa amin. Sa bawat araw na pinipili naming magkasama sa pagtulong sa iba, alam kong natagpuan ko na ang isang tunay na katuwang. Noon akala ko ang pamilya ay nasusukat lang sa dugo at sa apelidong nakadikit sa pangalan mo. Natutunan kong ang tunay na pamilya ay ang mga taong pinipiling manatili sa tabi mo kapag ang buong mundo ay tinalikuran ka. Humakbang ako palapit sa barandilya at tumingala sa malawak na kalangitan ng Laguna. Ang mga ulap ay nagkukulay kahel at ginto unti-unting hinahawi ang natitirang dilim ng madaling araw upang salubungin ang isang bagong umaga. Natapos din natin ang laban, Papa. Bulong ko sa hangin kasabay ng isang payapang paghinga. Wala na akong tsapa. Wala na ang apelidong nagbukas ng maraming pinto sa Maynila. Ngunit na yon, mas buo ako kaysa rate. Dahil alam ko na ang tunay na danggal, kahit ibaon mo man sa lupa at tapakan ng paulit-ulit, ay palaging tutubo at hahanap ng liwanag upang mamulaklak.